Diego, saan ba kasi tayo pupunta? Naging tanong na lang niya na mapansing nasa liblib silang daan. Kanina lang pumasok sila sa may entrance sa may nakasulat na Domingos Property. Pero pagkatapos din nun parang pumasok na sila sa liblib na lugar. Matagal na rin silang nagbiyahe. Mahigit 1.5 oras na rin kaya medyo may kadiliman na rin ang paligid. Diego, tinatakot mo naman ako. Uy, nakakatakot naman ang paligid na to. Papunta tayo sa private resort namin dito, Ivana. Huwag kang mag-alala. Maraming tao dito. Sadyang ganito lang talaga ang lugar na to. Private resort ninyo? Tumingin to sa kanya at saka tumango. Yup. Dagat pa ba tayo pupunta, Diego? Baka naman gubat na. Puro kakahuyan na kasi nadaraanan natin eh. Baka mamaya may masamang binabala ka pala. Umamin ka nga. May masamang balak nga akong gawin sa'yo doon, Ivana. Ngumisi pa ito sa kanya kaya napatingin siya rito na masama at saka hinampas to sa braso niya. Huwag mo kong hampasin, mahal ko. Baka babangga tayo, nagmamaneho pa naman ako. Mamaya mo na ako hampasin pag abot natin doon. Huwag kang mag-alala, ikaw naman ang mamanihuhin ko. Hindi niya rin talaga aakalain. Nasa likod pala ng masungit na lalaki noon ay may pagkabastos din pala ito. Diego, ang bastos mo. Itigil mo nga yung sasakyan, bababa na ako? No, nagbibiro lang naman ako. Pwes hindi nakakatawa yung biro mo. Tumino ka nga dyan. Tigil-tigilan mo ako dyan sa kabastusan mo. Para malaman mo hindi ko pa nakakalimutan. Yung nagawa mong pang-chancing sa akin. Nagbibiro lang talaga ako. Sabi pa nito at gumisi na naman. Pero iba ang ngisi nito para sa kanya. Para bang ngising manyak? Nasa na kayang masungit na amon la? Nasa na ba yung striktong si Diego? Yung palaging nakakunot ang noon nito? Bakit biglang naging bastos ito? Diego, wag mo na nga akong iningisihan dyan. Nakakaasar ka talaga. Pero pwede namang hindi na natin gawing biro yon. Totohanin na lang kaya natin. Ano sa tingin mo, mahal ko? Tumingin na naman to sa kanya, tsaka nginisihan na naman siya nito na nakakaloko. Diego, medyo napapalakas pa ang boses niya. Sorry na, baby. Hindi na ako magbibiro pa. Sabi nito at saka hinawakan nito ang kamay niya gamit ang isang kamay nito. Huwag mo na nga akong hawakan, Diego. Nakakainis ka. Iniwas niya ang sarili sa kamay nito. I am sorry, babe. Hinging pa umanin nito sa malambing na tono. Sige na nga, di na lang kita titirahin. Puputokan na lang kita diretso. How's that? Diego, pag hindi ka pa talaga tumigil, sorry na, hindi na talaga mauulit. I promise. Mag-focus ka na lang kasi dyan sa daan. Huwag ka na magsasalita ng kung ano-ano dyan. Konti na lang talaga masasabi ko ng hindi nga ikaw si Diego. Nagtataka na talaga ako dyan sa ugali mo. Baka mamaya ibang tao ka pala. Biglang hininto ni Diego ang kotse niya kaya't napatingin siya sa paligid. Napatigil siya. Wow! Ang ganda ng paligid. May malaking bahay sa tabing dagat tsaka yung dagat din. Ang ganda lalo na rin dahil sa sinag sa buwan. Ang puti ng buhangin, tsaka linis ng paligid. Wow, ang ganda naman dito. Naging usal niya na lamang. Hindi niya kasi yun napansin kanina dahil sa kabastusan ni Diego. We're here, sabi naman ni Diego tsaka nauna tong lumabas sa kotse niya. Siya na may tinanggal ang suot niyang seatbelt at takbong bubuksan niya na rin ang pinto malapit sa kanya nang biglang bumukas iyon. Pinagbuksan pala siya nito ng pinto. Ang amo niyang masungit, nagiging gentleman na. Na makalabas siya'y bumungad sa kanyang malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa balat niya. May 2 cottage din pala dito na sobrang ganda. Gawa sa kahoy pero ang ganda ng pagkakadisenyo. Yung mga upuan at table din sa cottage, pang mayaman talaga. Pupunta muna tayo doon. Turo nito sa malaking bahay. Maghahaponan muna tayo. Bukas na kita ililibot dito dahil alam ko pagod ka galing sa paaralan mo. At saka biyahe natin kanina. May tao ba doon, Diego? Yeah. Mga maid doon sa bahay na yon and they were actually waiting for us. Kaya tara na. Sabi nito at nag-umpisa ng maglakad, kaya sumunod naman siya dito. Nakakaya namang may makakakita sa kanya doon bilang girlfriend ni Diego na amo nila. Inawakan niya ang braso ni Diego. Diego, what is it, babe? Nagtatakang tanong nito. Napansin na rin talaga niyang paiba-iba ang tawag nito sa kanya. May babe, may baby, may mahal, at meron ding pangalan niya rin lang ang tawag nito sa kanya. Di ba pwedeng isa lang itawag nito sa kanya? Diego, nakakaya naman dun sa mga maids ninyo dito. Huwag kang mag-alala. Our maid here won't interfere us. Kahit na,
Maid din kaya ako? Ganito na lang. Pakilala mo na lang akong maid sa kanila kung maaari. Nakakaya din kasi. Para ba naman kasi siyang bumukhang mayaman kung magpapakilala siya bilang girlfriend nito? Mayaman? Eh hindi. Maid nga lang din siya na nagtatrabaho para may pera. No, I would not let that happen. Magkasintahan tayo, Ivana, kaya hindi na po pwede yung sinasabi mo. Treat yourself as a veteran here. Tsaka dapat masanay ka na rin dahil our relationship won't remain secret all the time. Mangyayari't darating ang araw na malalaman nila na may relasyon tayo, kaya ngayon pa lang ihanda mo ng sarili mo. Tama ito. May pagkakataon talaga na ang relasyon nila ay malalaman na rin ng kasamahan, kaibigan at ng nanay niya. Takot siya pero alam niyang yun ang tama at maaaring gawin, pero hindi niya pa talaga kaya. Natatakot ako, Diego. You will not succeed if you won't take the risk, Ivana. Tara na. Pinagpatuloy pa nito ang paglalakad. Bahala na. Di naman ako kilala ng mga maid ni Diego. Sumunod na lang siya rito. Nang malapit na sila sa pinto ng mansyon, tanaw niyang nakabukas sa pinto habang may nakalinya dong mga katulong. Pareho lang din pala doon sa mansyon nila ni Diego na pinagtatrabahuhan niya na sa tuwing dumarating ang amo ay mapagsisilanyahan bilang pagsalubong dito at pagbigay respeto. Na makapasok sila doon, agad yumuko ang mga katulong. Di gaya sa mansyong pinagtatrabahuhan niya, wala lang nakita niyang sumalubong sa kanila. Magandang gabi po, senyorito, tsaka senyorita. Bati nito sa kanilang dalawa ni Diego. Nahihiya siya sa tawag ng mga ito sa kanya. Hindi siya nararapat tawagin senyorita dahil mahirap lamang siya. Girlfriend siya ni Diego, pero mahirap lamang siya. Mga mayayaman lamang tinatawag na ganon. Napakagandang binibini naman po, senyorito, yung kasintahan ninyo. Sabi ng isang babaeng nasa edad ng nanay niya. Sa palagay niya, siyang mayordoma dito. Yes, she is, Manang. Sagot naman ni Diego dito. Tumingin naman yung mayordoma sa kanya. Hello po, senyorita. Kinagagala ko pong makita kayo. Hello din po. Nahihiya niyang sagot naman dito. Hindi talaga siya komportableng tawagin siyang senyorita. Kung alam lang talaga ng mga ito, katulong lamang din siya. Kumain po muna kayo, senyorita at senyorito. May inihanda po kaming pagkain sa inyo. Pupunta muna kami sa kwarto ko, Manang. Tsaka po kami bababa para kumain. Si Diego na ang sumagot. Sige po, senyorito. Magarang nasabi nito at saka humakbang na rin to paalis sa gawin nilang dalawa. Magbibihis lang muna tayo doon, Ivana. Baling ni Diego sa kanya. Oo nga pala. Naka-uniforme pala siya hanggang ngayon. Diego, wala akong dalang damit. Ikaw na lang, sasama na lang ako sa'yo doon. Pinabilhan kita ng damit dito kanina. Don't worry. Ah, ganun ba, Diego? Inawakan nito ang kamay niya, tsaka siya naghakbang paakyat sa hagdan. Pero nung tingnan niya naman ang katulong dito, wala silang pakialam sa nangyari. Focus lang sila sa kanilang trabaho. I've told you, maids here don't meddle with us. Napansin pala ni Diego nakatingin siya sa mga kasambahay. Oo nga, sang-ayon niya naman sa sinabi nito. Pero alam mo kasi, Diego, gaya namin dun sa mansyon, kunyari hindi kami nakatingin sa'yo pero wala ka na, dun kami nag-uusap-usap. Di ka naman siguro magpapahalata sa amo mo, di ba? Kung pag-uusapan mo sila. So you're saying, pinapatalikod nyo lamang ako bago nyo ako pag-usapan? Hala, bakit niya ba yung nasabi kanina? Nalaman tuloy ng amo nila ang paraan nila sa pagmamarites sa mansyon. Pero hindi niya rin naman maitatanggi na yun din naman talaga ang nangyayari. Kahit pa nga kapitbahay nila o kaibigan, ganoon din. Normal naman iyon. Hoy, hindi Hindi ganoon ang mga tao sa mansyon. Nirerespeto ka nila. Kaya lang talaga, minsan lang naman eh. Yung kasungitan mo kasi doon nagiging usap-usapan na din. Pero hindi naman palagi. Tsaka hindi rin naman malala. Hindi naman yun maiiwasan eh. So, pinag-uusapan niyo pa rin ako. Hala, patay. Hindi niya naman akalain na ganito ang mangyayari. Bakit niya nga ba kasi yun sinabi? Nabuking tuloy ang kamaritesa nila minsan sa mansyon. Normal lang din naman yun eh. Tsaka mo silang din naman usap-usapan namin. Yung ugali at itsura mo lang naman. Tumigil si Diego sa paglalakad, kaya tumigil na rin siya. Nasa harap pala sila ng pinto. Siguro ito na yung kwarto niya rito. Bakit? Ano bang meron sa itsura ko? Tumingin to sa kanya, tsaka kumunot ang noo. As if hindi mo alam yung makapamatay mong buhay mong itsura. Tsaka bakit ba big deal pa sa'yo yun? Hindi ka pa naman pinadidinig kung may usap-usapan.
It was not a big deal to me. It's just that, hindi ko lang matanggap na pati mga pangit pinagpapantasyahan ako. Hindi ko alam anong klaseng topic yung pinag-uusapan ninyo eh. Pangit? Kami? Di porket mayaman at gwapo ka na, hindi na kami pwedeng pagpantasyahan. Daig mo pa yung mga artista. Ang OA din ni Diego eh. Palibasa kasi nasa kanyang lahat. Itsura, pera. Sila lang. You are not one of them. You're the most beautiful woman I have laid my eyes on. Besides, okay lang din sa akin kung pinagpapantasyahan mo ko. Pareho lang din tayong pinagpapantasyahan din naman kita, lalo na kapag gabi. Ikaw lang nakapatong sa akin o ako na nakapatong sa'yo. Mabilis niyang hinampas ang braso nito. Wala na talaga yung amo nila. Bastos na siya. Nakakapanibago rin talaga ang ganitong Diego sa kanya. Mahiya ka naman, Diego. Pinagpapantasyahan kita pero hindi naman umabot sa ganon. Malala ka na talaga. Pinagpapantasyahan mo na nga, pinagtsatsansingan mo pa talaga. It's your fault. At paano naging kasalanan ko yon? Inaakit mo kasi ako. Aray! Inampas na naman niya ulit ako. Kailan ba niya ito inakit? Wala siyang matandang pangyayari noon. Diego, ano ba yung ginagawa mo? Walang burlesque show dito ha? Nandito na sila sa loob ng kwarto ni Diego dahil sa mansyon nito. Malaki din ang kwarto niya rito pero mas malaki at maganda pa rin ang kwarto nito sa mansyon na pinagtatrabahuhan niya. Ngayon, walang saplot pang itaas ang lalaki, dahilan para kitang-kita niyang magandang hulma ng katawan nito. Diego, magbihis ka nga. Hindi ko pa nga nahubad ang jeans ko eh, pabibihisan mo pa ako? Tsaka hinawakan nito ang zipper ng jeans niya, tsaka binuksan iyon. Diego, hoy, ano ba yung ginagawa mo? Itigil mo nga yan. Maya ka naman dyan, FYI. Babae itong kaharap mo. Kaya umayos ka dyan. Pirandilatan niya ito. Babae ka nga, pero girlfriend din naman kita. Akmang ibababa na nito ang jeans niya nang pinigilan niya ito. Diego, nakakainis ka talaga. Itigil mo nga yung ginagawa mo. Malakas niyang saway dito. Kung naiinggit ka, babe, magubad ka rin. Do you want me to undress you? Tumahimik ka nga dyan. Sabi niya yon habang humahakbang at kumuha ng damit niya, tsaka tinungo ang CR at padabog na pumasok doon. Ang bastos niya talaga. Napabuntong hininga na lang talaga siya bago napagdesisyonan na magbihis. Maganda ang damit na inihanda nila sa kanya. Simple lang at saka komportable din. Half-shoulder dress siya na kulay dilaw. Na makontento siya sa kanyang ayos, agad din siyang lumabas doon sa CR. Bumungad na naman sa kanya ang napaka-gwapong bagong bihis lang na si Diego na nakasuot din ng puting t-shirt tsaka pinaresa ng short. The dress looks good on you, baby. Sabi nito habang nakatitig sa kanya. Ikaw rin. Ang gwapo mo rin sa suot mo, Diego. I know. Let's go. Bababa na tayo at maghahaponan na tayo, baby. Sabi nito habang humahakbang papalapit sa kanya. Tsaka hinawakan ng kamay niya. Nandito na nga sila ngayon sa lamesa. Maraming mga nakahandang pagkain na tila ba fiesta. Kaharap niya rin sa Diego na nakaupo sa malaking lamesa na to. Gaya sa mansyon na pinagtatrabahuhan niya, may 5 maid na nakatayo sa likod nila. At ang masama pa ay sa likod niya pa talaga. Nahihiya talaga siya sa sarili. Trabaho niya rin sana mga bagay na ito, pero nandito lang siya at namumuhay ala senyorita. Pag maging magkatuluyan ba sila ni Diego, magiging ganito ba ang kahihinatnan niya? Posible ang bagay na yon. Pero kung mangyayari man iyon, magbabago ang takbo ng buhay niya. Hindi na siya magiging dating katulong na Ivana. Sa totoo lang, hindi niya sinagot si Diego dahil doon. Sinagot niya to dahil yun ang gusto niya at wala ng iba. Wala siyang ibang masamang intensyon para dito. Why didn't you touch your food, babe? Baling ni Diego sa kanya. Napansin din pa rin ito ang pagkakatigil niya. May problema po ba sa pagkain, senyorita? Sabay lapit naman ng mayordoma nila. Wala po. Okay naman po yung pagkain. Sagot naman niya at saka nag-umpisa ng kumain. Masarap ang pagkain pero hindi lang talaga siya komportable dahil hindi ganito ang buhay niya. Hindi siya dapat pinagsisilbihan dahil nagsisilbi rin dapat siya sa mga amo niya. Laking pinagpapasalamat na lamang niya talaga nang matapos na silang kumain. Akmang kukunin niya na rin sana ang plato para ligpitin sana ito nang pigilan siya ng mayordoma dito. Kami na pong bahala dyan, senyorita. Mabilis naman itong sabi. Sige po, salamat. Naging sagot na lang niya sa nauutal na tono. Hindi talaga siya komportableng siya ang pinagsisilbihan. Let's go, babe.
I have to show you something. Sabi naman yon ni Diego na kaharap niya. Sige, tara. Saka siya tumayo sa lamesa. Napatingin lamang siya sa lamesa. Hindi talaga siya sanay na hindi nililigpit ng mga plato pagkatapos niyang kumain. Noong nilapitan siya ni Diego, hinawakan naman ito ang kamay niya at saka siya sabay silang dalawang naglalakad. Dinala siya nito sa isang pinto na gawa sa bakal. Tsaka may kung anong umilaw doon sa gilid ng pinto. Tsaka may lumitaw na mga numero doon. May pinindot naman doon si Diego bago nagbukas ang bakal na pinto. May hagdan doon pababa na sa palagay niya. Underground iyon. Tsaka ang dilim sa loob. Nakakatakot pumasok doon. Don't tell me papasukin nila ang lugar na yon. Diego, saan ba tayo pupunta? Kung papasukin mong loob niyan, ikaw na lang ha. Di na lang ako sasama sa'yo. Nakakatakot naman dyan. Don't worry, I'm here. Tsaka we're going to our family's greatest treasure. Treasure? Yung mga gold, mga diamond na mga kwentas, tsaka mga aladiamanting mga hikaw? Nakaka-excite naman yun. Talaga? Magdala ka naman kahit flashlight man lang, Diego. Ang dilim naman kasi sa loob. No need. Tsaka humakbang ito papasok sa loob. Follow me, babe. Nagdadalawang isip pa siya kung papasok ba o hindi. Pero sa huli, nilakasan niya na lamang ang kanyang loob na pumasok doon, tsaka nagakbang papalapit kay Diego, tsaka hinawakan ang braso nito. Napatili na lamang siya nang biglang magsaradong pinto, dahilan para maging sobrang dilim ng paligid. Diego, ano ba kasing klaseng lugar to? Treasure pa bang ipapakita mo sa akin? Baka mamaya, ibabartolina mo pala ako dito at gagawing preso. Umamin ka nga. Lights will turn on after 20 seconds. Relax, babe. Why don't you kiss me first while we're waiting for the lights to come out? Sabi naman ito. Boses niya lang ang narinig nito dahil sobrang dilim talaga ng paligid. Kahit si Diego hindi niya rin makita. Hindi ko mahulaan, no? Kung saan banda yung mukha mo makikita. Puro ng dilim ang nakapalibot sa akin. Kakulay sa dilim ka rin ngayon, kaya tigilan mo nga ako. Pagkatapos niyang sabihin yon, gaya nga na sinabi ni Diego sa kanya, biglang lumitaw ang mga ilaw dahilan para mamangha siya sa paligid. Hindi pala lumang hagdan na to. Malinis din pala siya. Humakbang pababa si Diego sa hagdan, kaya sumunod naman siya dito. Sa ibaba ng hagdan may nag-iisang pinto roon. Binuksan yun ni Diego dahilan para tumambad sa kanya ang isang kwarto na punong-puno ng mga bote. Akala niya ba treasure? Bakit mga wine na mga ito? Pinagtitripan lang ba siya ni Diego? Diego, bakit walang mga treasure dito? Kala ko ba mga ginto at samante yung mga tinutukoy mo? This wine is like treasure, baby. Some of the wine here are so old na ang mga presyo nito gaya na sa mga treasures na tinutukoy mo. This was built way back 1954 with my grandfather. Lahat ng mga wines na nandito mas matanda pa sa ating dalawa. Kaya this can also be considered as a treasure, baby. Wow! Napatangan lang siya sa pagkamangha. Ibig sabihin pala, karamihan din sa mga wine dito, mga expired na. Sayang naman, di na sila pwedeng inumin. The older the wine is, the tastier it becomes. The wine here has no expiration date, babe. Tsaka yung tinutukoy mong treasure kanina, we also have something like that pero wala dito sa Pilipinas. Nandun yon sa Italy sa pangangalaga ng mommy ko. Once we get there, ipapakita ko rin sa iyo yon. Ang yaman nyo talaga, Diego. Marami na nga mga negosyo, may mga malalaking mansyon pa. May mga treasure pa talaga, ha? Bilib na talaga ako sa pamilya ninyo. Don't worry, babe. Once you get married to me, you will be as rich as I am. Mabilis naman siyang pinuluhan sa mukha niya. Hindi siya makapaniwalang umabot na sa kasalanan ang sinasabi ni Diego. Marami pa silang pagsubok na dapat malagpasan bago pa mangyari iyon. Wala akong pakialam sa yaman mo. Kung ikaw lang din naman ang mapapangasawa ko, asal na rito. What? Wala, Diego. Sabi ko, ang gwapo mo. Ngunit sinamaan lang siya nito ng tingin. You can start roaming in here. You can also drink any kind of wine in here but just drink a few so that you won't get drunk. Sabi nito. Ay, Captain. Sabi niya yon, tsaka mabilis umalis sa gawin nito. Tsaka naglibot siya sa loob ng kwarto na yon. Manghang-mangha siya sa paligid. Malaki rin pala ang lugar na to. Sobrang dami din ng klase ng alak na naroon. Karamihan sa mga alak na naroon ay yung mga pangalan nila hindi nakasulat sa wikang English. Nakasulat yon sa ibang lengguwahe. Hanggang tingin lang talaga siya sa mga bote. Di rin naman kasi niya alam paano basahin ng mga yon.
Ngunit may isang itsura ng alak na nakaagaw ng atensyon niya. Yun yung maliit lang na bote pero maganda ang disedyo ng bote nito. Agad niyang kinuha yon sa kabinasa ang mga nakalagay sa sulat doon. Gaya sa ibang mga alak, hindi niya rin maintindihan ang mga nakasulat doon. Tanging ang letrang 1926 lamang ang naintindihan niya. Tiningnan naman niya si Diego. Nakaupo pala siya doon sa may table dito sa lugar na to, habang nakahawak ng bote ng alak doon. Nilapitan niya naman ito at saka umupo kaharap niya. Diego, inumin mo to. Okay lang ba? Tumingin naman ito. Yeah, sure. Sagot naman ito sa kanya, tsaka tinanggap na naman ang alak na hawak nito. Binuksan naman niya ang alak na hawak niya, tsaka ininuman iyon ng konti. Masarap. Masarap ang lasa nito. Napakatamis at basta na lamang di niya talaga maipaliwanag. Ang sarap talaga ng lasa nito. Napakatamis at basta hindi niya talaga maipaliwanag. Kaya mabilis niyang tinanggap muli ito, tsaka ininuman ng marami. Ang sarap talaga ng lasa nito. Ngunit naramdaman niya na lamang ang biglaang pagsakit ng ulo niya na hindi niya malamang dahilan. Nagumpisa na ring lumibot ang paningin niya.